Matalino itong si Professor Carlos. Parang may nakikita na siya. Parang alam niya na yung outcome. So, may pagbabago ba sa lalo na Pilipinas and America? Diverse intellectual advisors. Ito, medyo mabigat ito. Parang may nakikita siya. There is a leadership problem. Ito naman si Trump at PRRD. Malapit na magkaibigan. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa dalawang post ni Professor Clarita Carlos. Dito sabi niyo, there will be a new president of the United States, o POTUS. Will it change the geopolitical configuration of our region? Abangan. So, ito, matalino itong si Professor Carlos. Parang may nakikita na siya. Parang alam niya na yung outcome. So, may pagbabago ba sa lalo na Pilipinas and America? Yung lalo na sa South China Sea. Anong mangyayari kung si Trump ang magpresidente? Parang ganun ang tanong niya eh. Meron pa siyang naunang post yung groupthink may be avoided if the leadership is surrounded by diverse intellectual advisors. Ito, medyo mabigat ito. Parang may nakikita siya. There is a leadership problem ng ating bansa. Lalo na yung nakapalibot ng mga advisors ng Pangulo na parang hindi nagbibigay ng tamang advice. Okay, dito tayo mag-focus sa resulta ng US presidential elections. I believe bukas na. Tama, bukas na sila magboto. May mga nakaboto na nga eh. Sinong mananalo? Kung manalo si Trump, anong mangyayari dito sa administrasyon ni PBBM? Okay, alam natin, itong si Professor Carlos is supporter ng Marcos presidency. No problem about that. Nabigla ko nung basahin ko ang mga comments dito sa mga followers niya. Ito yung mga marami ang nagsasabi nga si Trump ang mananalo. Okay, si Anthony Veloso, it will certainly change. Magbabago. Lalo itong relasyon ng Pilipinas at Amerika. Nako, magbabago, sabi ni Mr. Veloso. Si May Cherry Malate, sabi niya, excited to this. Go Trump for the win. Basa pa tayo ng iba. Go Trump for the win. Okay. Romel Earl Digo, sabi niya, Kamala is nothing more than a laughing mental case. Trump will win. Wala, hindi siya believe kay Kamala. Oliver Olaybay, sabi niya, if Trump, it will be. His self-seeking trait is good for Ukraine and the Philippines, like how he withdrew American intervention in Afghanistan. Good for the Philippines daw kung manalo si Trump. And good for Ukraine. Bentley Rojas, sabi niya, for me, President Donald J. Trump will surely be the great choice for America. Ma'am Clarita Carlos, he will surely win, meaning si Trump. He will surely win this election. All my friends and relatives in the US are praying and hoping that a Trump presidency will make the US great again. Yung tinatawag na MAGA, Make America Great Again. Okay, so, ang dami pang comments dito sa mga followers ni Professor Carlos. They are rooting for Trump. So, kung mananalo si Trump, what will happen to Marcos presidency? Ito, i-share ko sa inyo ang latest vlog ni Attorney Roque. Maganda yung paliwanag niya na kahit sinong manalo, ang itataguyod
Harris man or Trump, ang itataguyod yung interest ng Amerika. Agree ako doon. Kaya lang, sabi niya, pagdating sa personal relationship, doon magkakaiba. Si Harris at BBM, parang mas close itong dalawa. Kasi dalawang beses nang kita si Harris at saka si BBM. Ito naman si Trump at PRRD. Malapit na magkaibigan. Malala nyo, nung si Trump ang presidente, in-invite niya si PRRD na magpunta sa US, kaya hindi niya pinagbigyan. But si Trump mismo nagpunta ng Pilipinas. At nagkadaupang palad sila. At may pronouncement si PRRD ngayon nga sabi niya, he will campaign for Trump. So may relasyon, personal relationship si Trump at saka si PRRD. Kaya kung manalo si Trump, maghanda sila. Bakit? Siyempre, hindi pababayaan ni Trump na ngayon ipit-ipitin na lang ng Quadcom ang kanyang kaibigan. Kaya kabado na ang administrasyong ito pag lalo na yung Quadcom. Kabado na pag manalo si Trump. Pakinggan natin si Atty. Roque. For instance, sa larangan ng foreign policy, no, yung kanilang paninindigan na dapat sila pa rin ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong daigdig, hindi po magbabago yan. Magnanais pa rin kay Harris yan o kay Trump na sila pa rin ang pinakamalakas at pinaka-influential na bansa sa buong daigdig. Pero, ano ba yung mga espesyal na concerns ng Pilipinas na po pwedeng magkaroon ng impact kung sino ang magsusunod na presidente? Well, unang-una, much of the difference will lie on personal relationship. Ang problema kasi, hindi kilala ng mga Pilipinong politiko si Harris. Bagamat nagpunta sa Pilipinas yan at nakipag-meeting nga kay Presidente Marcos at kay Inday Sara Duterte. Pero wala tayong long-term relationship kay Kamala Harris. Pagdating naman kay Trump, dahil nga na siya ay naging presidente na, unang-una, yan ay isang matalik na kaibigan ni Presidente Digong Duterte. No? At syempre, marami na siyang kakilala, lalong-lalo na doon sa mga naging kabahagi ng Duterte administration dahil nagpunta sa Pilipinas yan, yung ASEAN, naalala ninyo. No? Hindi man nagpunta sa Amerika ang Digong Duterte, nagpunta naman sa Pilipinas itong si Donald Trump. At naalala ko nga, nakasama ako doon sa pagpupulong na yon, doon sa ASEAN Summit. Na nagkaroon pa ng kontrobersiya kasi sabi ng spokesperson ng White House, tinalakay daw ang human rights. Samantalang wala namang ganun tinalakay, no? Na talaga nagpulong lang sila na para sila matalik na kaibigan at walang pinag-usapan tungkol sa human rights. So in terms of personal relations, naintindihan ko kung bakit si Presidente Digong talaga nagsabi, kakampanya niya si Donald Trump para maging presidente muli ng Amerika kasi nga magkaibigan sila. Walang ganyang relasyon si PBBM kay Trump, bagamat nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng meetings, dalawang meeting yan, no? Isang beses sa Amerika, isang beses sa Pilipinas, dito kay Kamala Harris. Pero I doubt kung ang relasyon nila ay kasing lapit ng relasyon ni Presidente Digong at ni Trump. So parang on a personal basis, yung mga supporters ni Presidente Duterte, mas gusto nila si Trump kasi parang mas may relasyon yung mga Pilipino kay Trump kaysa kay Kamala Harris. Now, pero siyempre, pinakamalaking issue ay South China Sea. Magbabago ba ang polisiya ng Amerika under Harris or Trump pagdating sa China? Well, kanina sinabi ko na kahit sino pa maging presidente, yung kagustuhan ng Amerika na manatiling pinakamakapangyarihan na bansa sa daigdig, hindi magbabago yan. Pero parang merong kaunting pagbabago pagdating sa South China Sea. Kasi ang sinasabi ni Trump, hindi lang sa South China Sea, pati doon sa gera sa Ukraine at sa Israel, tatapusin niya ang lahat ng gera. Ibig sabihin, hindi gaya ni Biden na talagang parang gusto makipaggera sa China, no, nang matapos na once and for all kung sino pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig. Itong si Trump, more of a negosyante. Gusto niyang magkaroon ng kalakalan, gusto niyang magkaroon ng negosyo, gusto niyang talunin ng China pagdating sa larangan ng kalakalan at negosyo, pero ayaw niya ng gera. Dahil alam naman ng lahat ng mga nagnenegosyo na masama ang gera para sa negosyo. So sa tingin ko, para sa kapayapaan sa West Philippine Sea at sa South China Sea,
mas papabor kung makakabalik itong si President Trump kasi ang talagang larangan na nais niyang matalo ang China pagdating dun sa ekonomiya. At ginagawa niya nito sa pamamagitan ng paggamit ng tarifa. Bagamat yan po ay pinagbabawal na ng WTO, bumabalik po si Trump doon sa dating nakaugalian na nagpapataw ng mas mataas na tarifa sa mga produktong Chino para mabawasan ang pag-aangkat ng mga Amerikano. Pero sa tingin ko, ilang mga produkto lang yan. Hindi nila po pwedeng taasan ng taripa ng mga made in China products kasi halos lahat naman ng mga binibili ngayon ng mga Amerikano ay made in China. Kapag ginawa mong mas mahal yan, mas magrereklamo yung mga mamimiling mga Amerikano. So sa tingin ko, pagdating sa kapayapaan sa West Philippine Sea, mas makakabuti si Trump dahil ayaw niya na magkaroon ng military encounter, hindi lang sa panig ng Amerika at China, kundi gusto na rin niya tapusin yung gera sa Ukraine at I suppose, alam din niya na talagang pag nagkaroon ng putukan na major dyan sa gitnang silangan, talagang magkakaroon ng epekto yan sa ekonomiya at sa mga negosyo ng mga negosyante. So sa